Good evening, Radiance family. Kamusta ba ang inyong naging prayer and fasting last week? You know, if there is one thing that God taught me last week, it is the importance of obedience in following His decrees, His instructions. Kasi sa buhay natin, no, ang dami nating pwedeng pagdaanan, ang dami nating dinadaanan at madami tayong pwede pang pagdaanan. But everything ay kaya nating malagpasan with the help of the Holy Spirit and with the help of the Lord Jesus Christ. Amen? So ngayong gabi, we invite you to worship with us at magbigay tayo ng papuri sa ating Diyos na buhay. Amen! For the price, I'm giving everything. I give my life for this. That's what I live for. Nothing will keep me from all that you have for me. You hold my head up high. I live for you. Greater is He that's living in me than He that is in the world. Faith, I can move the mountains. I can do all things through Christ. Yes, we can do. I know faith, standing and believing, I can do all things through Christ, who strengthens me. I'm reaching for the prize, I'm giving everything. I give my life for this, it's what I live for. Nothing will keep me from all that you have for me. Hold my head up high. I live for you. Greater is He that's living in me than He that is in the world. Faith, I can move the mountains. I can do all things through Christ. I know faith, standing and believing. I can do all things through Christ, who strengthens me. Faith, I can move the mountains. I can do all things through Christ. I know faith, standing and believing. I can do all things through Christ, who strengthens me. Yes, oh Lord God, we can do all things, oh Lord God, through you, oh Lord. Kaya kailangan ka namin sa mga buhay namin, Panginoon. Greater is He that's living in me than He that is in the world. I can move the mountains, I can do all things through Christ. I know faith, standing and believing. I can do all things through Christ, who strengthens me. Faith, I can move the mountains, I can do all things through Christ. I know faith, standing and believing. I can do all things through Christ, who strengthens me. Yes, O Lord God, we thank you, Panginoon. Yes, O Lord. Yes, O Lord God. We thank you, Panginoon, for this opportunity tonight, O Lord God. Papurihan ka namin, pasalamatan ka namin, O Lord God. Yes, O Lord God, we thank you, O Lord God. Tried so hard to see it. Took me so long to believe it. That you choose someone like me to carry your victory. Perfection could never earn it. Give what we don't deserve it. You take the broken things
into glory. You are my champion. Giants fall when you stand undefeated. Every battle you won. I am who you say I am. You crown me with confidence. I am seated in the heavenly place, undefeated, with the one who has conquered all. Now I can finally see it. You're teaching me how to receive it. So let all the striving cease. This is my victory. You are my champion. Giants fall when you stand undefeated. Every battle you won. I am who you say I am. You crown me with confidence. I am seated in the heavenly place, undefeated, with the one who has conquered all. When I lift my voice and shout, every wall comes crashing down. I have the authority Jesus has given me. When I open up my mouth, miracles starts breaking out. I have the authority Jesus has given me. When I lift my voice and shout, every wall comes crashing down. I have the authority Jesus has given me. When I open up my mouth, miracles start breaking out. I have the authority Jesus has given me. You are my champion. Giants fall when you stand undefeated. Every battle you won. I am who you say I am. You crown me with confidence. I am seated in the heavenly place, undefeated, with the one who has conquered it all. Conquer it all. Miracles happen when you move. Healing is coming in this room. Miracles happen when you move. Heaven is coming. Miracles happen when you move. Healing is coming in this room. Miracles happen when you move. Heaven is coming. Miracles happen when you move. Healing is coming in this room. Miracles happen when you move. Heaven is coming. Miracles happen.
happen when you move. Healing is coming in this room. Miracles happen when you move. Heaven is coming. This is a move. This is a move. This is a move. This is a move. Yes, O Lord God, we thank you, Panginoon, dahil alam namin gumagalaw ka sa buhay namin, Panginoon. Hindi lang sa buhay namin, kundi sa mga pamilya namin, kung saan kami nagtatrabaho, kung saan kami nag-aaral, Panginoon, kung nasaan kami nakatira, Panginoon, at kung nasaan kaming bansa, Panginoon. Alam namin, O Lord God, na yung galaw mo, O Lord God, na hindi pwede namin maikahon dahil you are a God who is creative, Panginoon. Hindi ka namin pwedeng limitahan sa mga galaw mo, O Lord God. That's why we ask, O Lord God, for your guidance, Panginoon, all throughout the week, O Lord God, na natitira. Father, let your presence be evident, O Lord God, sa amin at sa buhay namin na pang-araw-araw, Panginoon, na habang nakikita ng mga tao, O Lord God, yung buhay namin ay ma-attract sila sa iyo, Panginoon, hindi sa amin, kundi sa iyo lamang, Panginoon. Thank you, Father God, for your move. Thank you, Father God, for your blessings. Thank you, Father God, for your love, O Lord God, that is undying, Panginoon. Maraming salamat. That is unconditional, O Lord God. Salamat, Panginoon. May you be glorified, O Lord God, sa buhay, O Lord God namin. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Good evening, magandang gabi po sa inyo lahat and welcome back to our Wednesday service. Tunay nga ang Diyos po natin ay napakabuti at ang dami ng ginagawa ng Diyos sa atin. Nakakatuwa po, no kapatid, kapag tinignan natin yung panahon, sobrang napakabilis. Natapos na yung 6 months, tapos andito na tayo sa July. At any moment, any weeks na lang, tapos na rin yung July. Pero makikita mo, patuloy tayong binabago ng Diyos at ginagawa ng himala. Ang dami mga bagay na pwede natin ipagpasalamat dahil sa patuloy na ginagawa ng Diyos sa atin. So let's us pray before we proceed po sa ating pananalangin, sa ating pagbibigay. Manalangin po muna tayo. Panginoong Diyos, aming Ama, salamat po sa gabi na to. Na tunay nga ikaw yung Diyos na makapangyarihan, ikaw yung Diyos na tapat. Salamat, Lord, that we can continually worship you, honor you, love you, Lord God, and serve you with all our hearts, Lord God. And tonight, as we continually, Lord, express our love for you, may we continually honor you, Lord, in our lives and in this time, Lord, as a time of worship, Lord God. Salamat, Panginoong Diyos, at tunay nga maluwalhati po kayo sa aming kalagitnaan. Purihin ka aming Ama, salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Good evening po sa bawat isa. At before we give our offering, let me encourage you with this offering thought sa 2 Corinthians chapter 9, verse 6 to 7. Sabi po dito, remember this, whoever sows sparingly will also reap sparingly. And whoever sows generously will also reap generously. Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Anong ibig po sabihin? Sa Tagalog po, parang ganito po sinasabi. Ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti. Ang nagtatanim ng marami ay aani ng marami. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya. Ano ibig sabihin nito? Dapat daw po kasama yung kagustuhan, yung desire. Bakit nga ba natin ginagawa itong isang bagay na to? Bakit tayo nag-worship? Bakit tayo nagbibigay sa Panginoon? Dapat kasama yung puso. Kasama yung pagdi-decide, yung pagpapasya. Sabi dito, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang. So, mahirap din pala kapatid na sa tuwing nagbibigay tayo sa Panginoon, ginagawa lang natin to out of our responsibilities. Pero kapatid, sa gabi na to, before we give our offering, maganda rin ma-realize natin na hindi to sa pilitan. Pero ang importante dito, gusto natin. Dahil gusto natin parangalan ang Diyos na buhay. Yun po ang pinakamaganda at pwede natin isipin sa buhay natin. Bakit po? Sabi dito, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan.
Sinama po, no, for God loves a cheerful giver. Ibig sabihin, kasama yung yung kasiyahan ng pagkatao, kasiyahan sa loob. Kaya nga, every time we give to God, every time we worship God, every time we honor God, every time we love God, importante sa ating kapatid, dapat masaya tayo, nagagalak tayo, hindi napipilitan. Kaya sa gabi nito, kapatid, as we give our offering, kapatid, samahan mo ng kasiyahan, dahil ang Diyos ay deserve niya ang pinakamaganda at pinakamainam sa ating buhay. Sa ating pagbibigay, kapatid, hayaan mo malugod ang Diyos sa buhay mo. At hayaan natin na maparakalan natin sa bawat kaloob na ibinibigay natin sa ating Panginoon. Sige, manalangin po tayo sa gabi na to. Hallelujah. Panginoong Diyos, aming Ama, salamat po na Ikaw yung Diyos na makapangyarihan, Ikaw yung Diyos na tapat. Ikaw po yung may-ari ng langit at lupa. You own everything, Lord God, the earth and everything in it. Kayo po ang may-ari, kayo po ang may-akda. Hayaan mo, Panginoong Diyos, sa mga natanggap namin sa buhay namin na to, maibalik nga po namin ang karapat-dapat. Maibalik po namin yung mga porsyento na to at magamit pa lalo para sa iyong kaharian. Salamat, pagpalain mo po, Panginoong Diyos, ang bawat isa, ang mga nag-iisip na magbigay, ang mga nagdi-decide na magbigay, ang mga gumagawa ng bagay upang makapagbigay sa iyong kaharian. Pagpalain mo, Panginoong Diyos. At tunay nga, maranasan po ng bawat isa ang kapangyarihan mo, ang pagpapala mo sa buhay po at kasama po ng kanilang mga pamilya. Salamat po, purihin ka, aming Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Bigay po tayo sa ating Panginoon. Okay. Magandang gabi po sa inyo lahat. And welcome back po sa ating Wednesday service po muli. At alam niyo, napakaganda po ng topic natin every Wednesday. It's all about supernatural healing. Kumbaga pag nag-usapan natin supernatural healing, merong natural, of course sa natural, katulad natin mga natural being, nakikita natin. Pero pag dinagdagan na natin tinatawag na supernatural, there's something about extraordinary. May kasama, may kakaiba. Hindi na galing sa atin, pero galing na sa isang Diyos na makapangyarihan. At alam niyo ba, na meron ko sasabihin ngayong gabi na to, naniniwala ba kayo na God loves to give gifts? Gustong-gusto ng Diyos na magbigay ng regalo, ng kaloob, ng biyaya, ng awa, ng pagmamahal. Kaya nga, kahit na patuloy tayo nagkukulang ng biyaya ng Diyos, nagkakamali, nagkakasala, nagkukulang sa grasya niya, pero ang Diyos patuloy na nagbibigay ng pagpapatawad. So God loves to give forgiveness. Gustong-gustong magbigay ng Diyos ng pagpapatawad. Bukod pa dyan, kapatid, gustong-gusto rin magbigay ng Diyos ng pag-ibig. Kaya nga, John 3:16 says, "For God so loved the world that He gave His one and only Son." Ano ibig po sabihin nito? Ang Diyos po natin ay gustong-gustong magbigay sa atin. Now, according sa James 1 verse 5, meron po sinabi dito, "If any one of you lacks wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you." Tignan niyo po, sabi dito, "who gives generously to all." Ang ganda na sinabi ni NLT version. Sabi po dito, "If any of you lack wisdom, if you need wisdom, ask our generous God." Could you imagine, ginamit po yun, lumabas yung pangalan ng Diyos, our generous God. And He will give it to you. He will not rebuke you for asking. Ano ibig mo sabihin nito? Sa NIV version at sa NLT version, lumabas itong NLT version, lumabas yung word na generous God. Our God is a generous God. Gustong-gusto pong magbigay ng Diyos ng mga regalo, ng mga kaloob
ng mga bagay na magaganda sa buhay natin. Gustong-gusto ng Diyos. Kapatid, huwag mo kakalimutan yan. Gustong-gusto ng Diyos. Kaya nga, our generous God gives gift generously to all. Gustong-gustong magbigay ng Diyos ng mga bagay na wala tayo, mga bagay na kailangan natin, mga bagay na kung saan makakatulong sa atin, mga bagay na kung saan magpapatatag sa atin at magbabago sa atin. Our generous God gives gift generously to all. Kaya for tonight, pag-aaralan po natin, it's all about the gift of healing. Wow, ganda, no? The gift of healing. So if you have your Bible, you can open your Bible po sa 1 Corinthians chapter 12, verse 1 to 3. Yan po, babasahin po natin. Sabayan niyo po ako if you have your Bible. At hayaan natin na itong gabi na to, pag-enjoy po natin. At kung meron kang sakit, kapatid, meron kang dinadaanan, meron kang nararamdaman na hindi maganda sa iyong katawan, no, at the end of the service, I pray na tunay nga maranasan natin ang kapangyarihan ng Diyos at patuloy tayong pagalingin. The supernatural healing of the Lord. No, whether it is physical or emotional or mental or any aspect of our lives, no, ang prayer ko tonight is that may we experience His bountiful power. No, babaan tayo ng kapangyarihan ng Diyos at maranasan natin yung kapangyarihan niya na nagpapagaling. Napakagaling, kapatid. No, 1 Corinthians chapter 12, verse 1 to 3. Sabi dito, now about the gifts of the Spirit, brothers and sisters, I do not want you to be uninformed. You know that when you were pagans, somehow or other, you were influenced and led astray to mute idols. Verse 3, therefore, I want you to know that no one who is speaking by the Spirit of God says, Jesus be cursed. And no one can say, Jesus is Lord, except by the Holy Spirit. Verse 4, there are different kinds of gifts, but the same Spirit, tingnan niyo po there are different kinds of gifts, iba-iba daw, but same Spirit. Kamaya pag-aaralan po natin yan para maintindihan po natin. Same Spirit, distributes to them. Verse 5, there are different kinds of service, but the same Lord. There are different kinds of working, but in all of them and in everyone, it is the same God at work. Now, verse 7, now to each one of the manifestation of the Spirit is given for the common good. To one, there is given through the Spirit a message of wisdom. To another, a message of knowledge by means of the same Spirit. Verse 9, dito po tayo magko-concentrate sa verse 9. To another, faith by the same Spirit. To another, gifts of healing by that one Spirit. Sinabi po natin one Spirit, same Spirit, alos, pagkaparehas, galing po sa Diyos. Verse 10, to another, miraculous powers, to another, prophecy, to another, distinguishing between spirits, to another, speaking in different kinds of tongues, and to still another, the interpretation of tongues. All these are the work of one and the same Spirit, and He distributes them to each one just as He determines. Ang ganda na ito, at kapatid, tingnan natin na just as He determines. Ibig sabihin, ang Diyos po ang nagbibigay ng regalo, ng kaloob sa bawat isa. Siya po nag-iisip kung kanino niya ibibigay. Just as He determines. Sa kanyang pagpapasya, sa kanyang kagustuhan, sa kanyang pangunawa, sa kanyang desisyon. Kaya kapatid, maaaring gustong-gusto natin magkaroon ng ganitong gift, pero parang hindi nag-ooperate. Okay lang, bakit hindi mo hingin sa Panginoon? Pero importante na ito, itong gabi na to, kapatid, gusto ko kasi tignan natin, ano ba pwede natin matutunan patungkol sa tinatawag na gift of healing. Saan ba at ano ang pwede natin makuha sa panahon na ito na talagang kailangan ng tao ng kagalingan. Most of us, left and right, front and back, lahat yata, makikita mo, halos lahat, makakarinig ka, may mga sakit. Affected ng virus. Yung iba naman, may cancer. Yung iba naman, sabihin natin, nakakaranas ng paghihirap na emosyonal. Ang daming mga sakit. Kaya nga, importante kapatid na itong gabi na to, I want you to open your hearts to God. At hayaan mo kumilos ang Diyos. At hayaan mo, and I pray tonight,
na ngayong gabi pa lang, pagalingin ka na ng Diyos. Magsalita na ang Diyos sa'yo. At may experience mo na mismo yung kapangyarihan ng Diyos na nagbabago at nagpapagaling. Wow! Spiritual gifts. So, pinag-isapan po natin ang spiritual gifts. Spiritual gifts are powers, skills, abilities, or knowledge given by God through the Holy Spirit to Christian. Ibig po sabihin, ulitin ko po spiritual gifts are powers, kapangyarihan, or skills. Kaya magugulat kayo, bakit ang galing-galing na itong tao na to? Abilities, iba-ibang klase ng abilities natin. Yung iba ang galing sa technology, yung iba naman ang galing sa pagluluto, yung iba naman ang galing sa pagkanta, yung iba naman ang galing sa pagsayaw, yung iba naman ang galing sa pagpupuri sa Diyos, iba-iba ang gift natin. No? But, sabi dito, or knowledge, given by God through the Holy Spirit to Christian. So, ibinibigay ng Holy Spirit sa atin. So, ang ganda nito, pag nakita natin, naintindihan natin, available pala itong mga kaloob na to. Itong mga gift na to, available pala sa church. Para lalong mapalakas, para lalong magamit ang buhay natin at maluwalhati natin ang Diyos sa buhay natin. Now, when we speak about healing tonight, dahil pag-usapan natin the gift of healing, when we speak about healing, Greek word for to heal in the New Testament is therapio. It can mean to heal, cure, and restore to health. Or it can also mean to serve or worship. Ngayon yung may intindihan, kapatid, pag pinag-usapan natin ang healing, it also connected to service and to worship. Kaya pala, kapatid, minsan pag nag-worship ka sa Panginoon, nararamdaman mo na para may kapangyarihan na kung saan nagpapagaling agad ang Diyos sa'yo. Kumakanta ka pa lang, no, ang bigat-bigat ng kalooban mo, tapos bigla kang kumanta, no, meron isang napakagandang worship song, tapos all of the sudden, magugulat ka na lang, tumutulo na yung luha mo, hallelujah, tumutulo na yung luha mo, salamat po. Pagkatapos, magugulat ka na lang, free ka na, ang laya-laya mo na, refresh ka na, yung dinadala mong napakalaking kabigatan, halos hindi mo na maramdaman. Ulitin ko, kapatid, healing is also connected, no, to service or worship. It could also mean to serve or worship. Wow, galing, no? Therapio. No, Paul tells the church that the purpose of the spiritual gifts is to edify one another, edify believers, and ultimately to glorify God. God gives these gifts for His use. Ano ibig po sabihin nito? Binigay ng Diyos itong mga kaloob na to sa mga anak niya para magamit sa kanyang kaharian. So hindi mo alam, kapatid, baka ikaw meron ka ng ganyang regalo, meron ka ng ganyang abilidad, meron ka ng ganyang katangian na ibinigay ng Holy Spirit sa atin. So all we need to do is that use it for the Lord, for His kingdom, for His name's sake. Wow, hallelujah. Sabi ng 1 Corinthians chapter 12, verse 7 to 11, tingnan po natin, dadaanan lang po natin to. Sabi ng 1 Corinthians chapter 7, verse 12, 7 verse 11, sabi niya dito, anuhan ko lang yung verse 11 po, sabi dito, all these are the work of one and the same Spirit, and He distributes them to each one just as He determines. Magaling nga sabi dito, and He distributes them to each one just as He determines. No? All this work, 1 Corinthians and NIV, ang ganda ng NLT version, sabi ng NLT version, it is the one and only Spirit who distributes all these gifts. He alone decides which gift each person should have. So ano ibig sabihin nito, kapatid? No, the Holy Spirit itself ang nagdi-decide kung ano ang matatanggap mong kaloob. Kaya kahit maaaring hindi mo alam, kapatid, na itong gift of healing, probably meron ka ng panin nito pero hindi mo ginagamit. Pero ang dami mo narinig na may mga sakit sa paligid. Why don't you use it for His name's sake? Gamitin mo, ipanalangin mo
Kahit kapatid, hindi mo nakikita, kahit sabihin mo, nandiyan, nanonood lang, you can stretch out your head and heal and pray for those people na nangangailangan ng kagalingan. Bakit? Ulitin ko po He speaks about our God, alone decides which gift, ano daw ang matatanggap nating kaloob. Kaya nga kapatid, itong gabi na to, iba-ibang kaloob natin, hindi pare-parehas. Pero ulitin ko, it is the Lord Himself. It is the Holy Spirit Himself decides which gift each person should have. No? So ganun pa man, sabi ng Tagalog version, ang ganda po dito, ulitin ko po, sabi ng Tagalog version, gayon man, ang isa at siya ring Espiritu ang gumagawa sa lahat ng mga bagay na ito. Ibinabahagi niya ito sa bawat isa ayon sa kanyang kalooban. Tanda, no? Ayon sa kanyang kalooban. So alam ng Diyos kasi na itong mga gift na to, pag ibinigay sa iyo, gagamitin mo to para sa kaharian o hindi. Kaya nga, kung kapatid sa pagkakataon na to, you have the desire to serve the Lord, you can ask God, God, ano ba ang gift na meron ako? At pwede kong gamitin. But tonight, of course, kapatid, pag-usapan natin is all about gift of healing, kagalingan, the supernatural. The question is, what can we learn from the gift of healing? Ano ba pwede natin matutunan patungkol dito sa gift of healing? So, importante maintindihan natin. At ano ang pwede nating makuha to at may apply natin sa buhay natin. And at the end of this service, makita natin kung ano at ano itinuturo nito sa buhay natin. No, ulitin ko, what can we learn from the gift of healing? No. Number one, the giver of the gift. Importanteng maintindihan natin yung giver ng gift. Automatic kasi sa lahat ng may mga regalo, parating merong nagbibigay. Parating merong giver. Kaya nga kanina sinabi ko, di ba, our generous God is a giver of all. Siya yung lumikha ng langit at lupa. He is generous God. Kaya nga dito, the giver of our gifts, our Lord Jesus Christ Himself. Same with the Holy Spirit. Exodus chapter 15 verse 26, sabi dito, it said, if you listen carefully to the Lord your God and do what is right in His eyes, if you pay attention to His commands and keep all His decrees, I will not bring on you any of the diseases I brought on the Egyptian, for I am the Lord who heals you. Old Testament time pa lang, sa panahon pa lang ng Exodus, nagpakilala ng Diyos, nagpakilala na si Lord, at sinasabi niya, I am the Lord who heals you. Amen ba yung kapatid? Old Testament time pa lang, hindi pa kilala ng maraming tao, hindi pa kilala ng buong mundo kung sino ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Nagpapakilala na ang Diyos na sinasabi niya, I am the Lord who heals you. Ako ang Diyos na nagpapagaling. Ako ang Diyos na magpapagaling sa iyo. Kapatid, kunin mo tong gabi na to. I don't know kung anong move ng Holy Spirit ngayong gabi na to. But I pray tonight, as you watch this service, may you experience His bountiful love and His power around you. Hayaan mo mariris ka kung anong klaseng kasakitan na meron ka, maintindihan mo ang kapangyarihan ng Diyos. Kanina sabi ng Exodus, again, sabi niya dito, for I am the Lord who heals you. Sa New Testament, nagpakilala ang ating Panginoon sa John 8:58. Sinabi niya dito, very, very truly I tell you, Jesus answered, before Abraham was born, I am. Hindi pa pinapakilala at hindi pa nilalabas ng Diyos si Abraham. Sinabi ng ating Panginoon, I am. The word I am. Ako. Nga, si ako. John 6 verse 35 ng NIV version, sabi dito, that Jesus declared, I am the bread of life. Whoever comes to me will never go hungry, and whoever believes in me will never be thirsty. I am the bread of life. Kung sino man ang mga nagugutom, kung sino man ang nauuhaw, pag lumapit sa akin, hindi ka na magugutom at hindi ka na mauuhaw.
I am the bread of life. Could you imagine, kapatid, nagpapakilala ang ating Panginoon? Meron kang kakulangan, meron kang mga problema sa paligid, may mga sitwasyon ka na nararanasan, nagpapakilala ang Diyos sa Biblia. At sinasabi niya, I am. Grabe. Ano ba? John 8:12. Verse 12, sabi dito, when Jesus spoke again to the people, He said, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. Ano ibig sabihin ito? I am. Ako ang liwanag ng sanlibutan. Kaya nga kapatid, kung maaari nakakaranas ka na sabihin natin na medyo parang kadiliman sa buhay mo, nagugulumihanan ka, ang dilim-dilim ng isip mo, ang dami mga bagay na nagpapahirap sa'yo. Again, ang sasalita si Lord, sinasabi niya, I am the light of the world. Kaya nga kapatid, when we speak about supernatural healing, means the divine God is the one who heals. Kaya nga supernatural healing, hindi siya gawa ng tao. At hayaan mo sa gabi na to, kapatid, let me encourage you, kapatid, ano man ang dinadaanan mo, at your point of time, kung saan ka nakaupo, God can heal you. God can make you whole. God can transform your body and make it whole again. Could you imagine that? No, ang galing na ibig mo, ikaw magkaroon ng kaganapan at mapalaya ka sa mga karamdaman na meron ka. Ulitin ko that is a supernatural healing. Gifts of healing are entirely the supernatural work of the Holy Spirit. They provide supernatural healing of sickness and disease, either mental or physical, emotional, or any other thing sa buhay po natin. They provide supernatural healing. Kaya nga kapatid, when we go back to God, when we worship the Lord, magugulat kayo, there is something powerful na kung saan pinapalaya lahat ng kapaguran mo, lahat ng pagkaubos mo, lahat ng mga kabigatan mo, magugulat ka, parang suddenly, biglang gumaang at may nga nawala. Same thing with the sicknesses na meron tayo, kapatid. Ano, do you have depression? Of course, thank God. May mga doctors tayo, we thank you, we thank them for their abilities. Pero that is natural abilities. Ito pinag-uusapan natin, supernatural healing. Hindi gawa ng tao. Ulitin ko po, don't get me wrong, pero totoo po Thank God sa ating mga doctors, no. Palakpakan po natin ating mga doktor, salamat sa kanilang mga buhay dahil ginagamit sila ng Diyos para tulungan tayo at mapalakas ang ating mga katawan. Salamat sa mga buhay nila. Salamat sa mga mahabang pag-aaral nila. But again, tonight, we are studying about supernatural healing. It's supernatural. It's beyond our abilities. It's beyond our own understanding. Gusto niyang pagalingin ka. Kapatid, nagsasalita ang Diyos. Kung nandito ka ngayon sa oras na to, alam mo nagsasalita ang Diyos. At alam mo, at alam niya na hihirapan ka na sa inyong sitwasyon. At gusto ka niya ng pagalingin. Gifts of healing are entirely the supernatural work of the Holy Spirit. Kaya nga balik ka. Ano makikita natin? Just like Matthew chapter 4, verse 23 to 24. Sabi po dito ng Matthew 4, verse 23 to 24, Jesus went throughout Galilee, teaching in their synagogues, preaching the good news of the kingdom, and healing every disease and sickness among the people. Verse 24, sabi dito, news about him spread all over Syria, and people brought to him all who were ill with various diseases, those suffering severe pain, the demon-possessed, those having seizures, and the paralyzed, and he healed them. Woo! And people brought to him all who were ill. Kapatid, I know God is now talking to you. Nagsasalita ang Diyos ngayon sa buhay mo. Ang dami mo ng dinadaanan, ang dami mo ng kabigatan. Sometimes from your heart, parang gusto mo na mag-quit.
Parang nga minsan, nadi-discourage ka na, sinasabi mo, parang nakalimutan na yata ako ng Diyos, Pastor. Nakalimutan niya na ako, ang haba na ng aking paghihirap, hindi naman gumaling-galing tong aking kasakitan. I want you to know, friends, tonight God can heal you. If you are just going to believe, kayang-kaya kanyang pagalingin. That is our supernatural healing. Well, divine ways that God gives supernatural healing. Dapat maintindihan natin, there are divine ways. Kasi supernatural speaks about divine ways. So divine ways that God gives supernatural healing. Saan daw ba? Now, letter A, by His stripes. Sa kanyang mga sugat, sa kanyang mga latay, according sa Isaiah 53 verse 5, says, but He was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon Him. And with His stripes, we are healed. Tingnan niyo po, meron pong mga ano dito, no? Yung mga bold letters, wounded, bruised. That is King James Version. Sa NIV, same verse pa rin. But He was pierced through our transgression. He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was on Him, and by His wounds, we are healed. Kapatid, meron gusto kong lang ipakita. Next slide nga natin. Ito pong wounded, bruised, pierced, and crushed. Makikita nyo, there are different meaning. Dalawang version yung ginamit natin, kapatid, pero iba-iba to. Wounded means injured, hurt, and offended. Probably you've been hurt, you've been injured, you've been offended. Bruised means battered and beaten. Ibig sabihin, black and blue, pasa. Sa Tagalog, talaga may pasa ka, binubugbog ka. Pierce means stab, cut, slice. Ibig sabihin, nakasaksa ka. May bumaon. Sa tagiliran mo, may bumaon, naramdaman mo sumakit. Sa katawan mo. Crush means to break, damage, and press. Alam mo yung press po, yung pinitpit, no? Piniga, no? Pinares. Magkaibang version, pero magkakaibang meaning. Alam niyo lahat ng bagay na to naranasan po ng ating Panginoon at the cross of Calvary. Yung kanyang suffering, yung kanyang paghihirap. Bakit? In exchange, para gumaling tayo sa ating makakasakitan. Again, ulitin ko kapatid, I'm not preaching about anything, but I'm preaching about supernatural healing. There are divine ways. Balikan mo yung latay ni Lord. Hindi nagpalatay ang Diyos, hindi siya na-wounded lang, hindi siya pinahirapan lang for nothing, pero lahat nito may palit may exchange. Para mabuo tayo, para gumaling tayo. Sa kahirapan, sa kasakitan, sa mga bagay na nagpapahirap sa atin. Yung torture ng isip, mga depression na hindi mo maintindihan. Again, the Lord was wounded. He was bruised, He was pierced, and He was crushed. Para tayo gumaling. Woo! Hallelujah! Kapatid, ibang klase po, no? Pangalawa, no? There are divine ways that God gives supernatural healing. Kanina, by His stripes. Pangalawa, by His word. Sa kanyang mga salita. Matthew chapter 8, verse 5 to 13. By His word. The faith of a centurion. Dito po makikita po natin yung faith na centurion. Sabi ng verse 8, the centurion replied, Lord, I do not deserve to have you come under my roof. But just say the word and my servant will be healed. Ito po yung time na kung saan, ito pong centurion na to ay meron pong isang lingkod. Meron po siyang alipin. Meron siyang servant na mahal niya. At one day, probably, yung servant na to ay nagkaroon ng isang kasakitan na alam niya, hindi basta sakit lang. Talagang probably, we can say, pwedeng 50-50 or up to a point of death, probably. Kaya nga, walang boss, walang leader na lalapit sa Diyos para sa kanyang alipin. Ibig sabihin na itong centurion na to ay God-fearing soldier, a God-fearing leader, na at alam niya kung kanino lalapit. Kaya nga sinabi niya dito, Lord, I do not deserve to have you come under my roof. Lord, wag na. Hindi ko deserve na pumunta ka sa bahay namin. But just say the word. Woo! Kaling. No?
But just say the word, and my servant will be healed. Sinabi niya dito sa verse 9, for I myself am a man under authority with soldiers under me. I tell this one, go, and he goes. And that one come, alika, lumapit ka, and he comes. I say to my servant, do this, and he does. Verse 10, kapatid, ang galing nito. Sabi ng verse 10, when Jesus heard this, he was amazed. Woo! And said to those following him, sinabi niya sa mga sumusunod sa truly I tell you, I have not found anyone in Israel with such great faith. Namangha ang ating Panginoon nung nakita niya ang pananampalataya ng isang centurion. Sinabi ng centurion, pag sinabi ko sa kanya, alipin, halika, lumapit ka. At sinabi ko sa isa, sige, alis ka doon. Sinabi ko, gawin mo to, gagawin niya. Nakita niyo yung kapangyarihan ng salita ng Diyos. Sabi ng verse 13, then Jesus said to the centurion, go, let it be done just as you believe it would. And his servant was healed at that moment. Ano ibig ko sabihin, kapatid? Divine healing by His word. Sinabi ng Diyos, sinabi na. May kanta po tayo dito. Kinreate po ni Brother Edison. Ni Pastor Edison, noong panahon na sinabi niya yung kanta niya, rumaragas ang pagpapala na sinasabi niya. No? Sinabi ng Diyos, ay sinabi na. Kaya di ko bibitawan ang lahat ng pangako niya. Sinabi na and God said it, that settles it. Sinabi na, paniwalaan mo, kunin mo. Although minsan para napakahirap. Bakit? Kasi naglalaban po dito, kapatid. May labanan. Am I going to believe healing in our times? Talaga bang ito bang supernatural healing is still available at this time? Kasi baka hindi Kasi marami na naman may sakit. Well, actually talaga yung mga sakit ngayon, pambihira, ang hirap-hirap. Baka hindi na talaga applicable. Thank God sa mga medicine natin. Pero kapatid, ito, I want you to know, let's just go back to His word. Balikan mo yung salita ng Diyos. Panghawakan mo. Bakit sinabi na ng Diyos at gagawin niya? O sinabi ng Diyos sa kanya, nung nililikha niya ang buong mundo, sinabi niya, let there be light, and there was light. Isang let there be light, and there was light. Yung word niya lang. Nung sinabi niya sa storm, oops, tigil, tumigil. Nung sinabi niya, waves, be still, kumalma. Just a word, kapatid. Kung meron kang dinadaanan ngayong gabi na to, I want you to go back to the promises of God. Balikan mo ang Diyos, balikan mo ang pangako ng Diyos. Bakit? Ulitin ko kasi bakit kayang-kaya kanyang ayusin, kayang-kaya kanyang pagalingin. Kayang-kaya niyang palakasin ulit ang katawan mo, ang emosyonal mo, ang pag-iisip mo. Kaya kanyang palayain. Kagaya na nangyari dito, sinabi dito, go, let it be done just as you believe it would. And his servant was healed at that moment. Noong mga panahon na kung saan naniwala siya. Emotional, spiritual and emotional healing. No, Proverbs chapter 4 verse 20 to 22. Meron po sinabi dito about the word of God. My son, pay attention to what I say. Turn your ear to my words. Do not let them out of your sight, the word of God itself. Keep them within your heart. Ilagay mo raw sa puso mo. Bakit? For they are life to those who needs them, and health to one's whole body. Ibig sabihin, kapatid, itong mga salita ng Diyos ay ginawa at binitawan ng Diyos dahil kailangan natin. At ito ay may mga kapangyarihan para maranasan natin yung kabutihan ng Diyos. Ang galing na ito, no? Turn your ear. Pakinggan mo yung salita niya. Do not let them out. Huwag mong pakawalan sa mata mo. Basahin mo. Bantayan mo. Bakit? Lahat ng pangako ng Diyos, kapatid, mangyayari at mangyayari. Bantayan mo to sa buhay mo. Isulat mo, kapatid. Isulat mo sa notebook. Isulat mo sa
sa mga peraso ng papel, isulat mo sa puso mo, bantayan mo to, bakit mangyayari at mangyayari at mangyayari at mangyayari ang mga salita ng Diyos sa buhay mo. May tamang oras ang Diyos kung paano niya pakakawalan ng kanyang kapangyarihan sa buhay mo. And who knows, kapatid, baka ito na ang gabi na kung saan mararanasan mo ang kapangyarihan ng Diyos at tunay nga pagalingin ka na niya. I pray that God heals you tonight. Hallelujah. Woo! Kapatid ko, ikaw nanonood dyan, sige nga, ano tayo? Heart sign naman tayo, heart sign. Come on, padala tayo ng heart. Hallelujah. For the Lord, for God's glory, come on, heart sign tayo. Come on, hallelujah, come on, heart sign. Sige, send your heart sign. Sige, magpadala tayo for God's glory. For the approval na sinasabi natin, naniniwala kami, kapatid Lord, sa kapangyarihan, sa kagalingan, na gusto mo iparana sa amin. Hallelujah. Whew. Second thing, the purpose for the gift of healing. Ano ba purpose ng gift of healing? Ito ba'y para, kung ako ba'y may kapangyarihan, may gift of healing ako at ako nagpagaling, gumaling. Sabi ko, uy, hallelujah, may kapangyarihan ako. Thank you, Lord. Sige, lapit kayo. Pagagalingin ko kayo. Akong bahala sa inyo. Halika. Ilalehas ko kayong lahat. Ganun ba ang purpose? No. Balikan natin. The purpose for the gift of healing is that to make known the evidence of God. Para maintindihan ng maraming tao na merong Diyos sa panahon natin. He is the same God yesterday, today, and forever. Hindi nagbabago ang Diyos, nagbabago ang panahon, nagbabago ang mundo, nagbabago ang tao, pero ang salita ng Diyos at ang Diyos mismo hindi nagbabago. He is the same God. Kaya niyang gumawa ng himala to make known the evidence of God. Ang dami nang hindi naniniwala sa Diyos, kapatid, sa panahon natin, ang dami nang hindi naniniwala. May mga tao nga, sa panahon natin, proud sila maging atheist. Hindi, pastor, atheist ako eh. Bakit? Bakit ka atheist? Kasi galit ako sa Diyos. Naniniwala ka rin pala sa Diyos. Kasi galit ka lang. Mas gusto nila maniwalang walang Diyos. But this time, kapatid, I want to prove to you the evidence of God. Lahat na nakikita mo sa paligid, makikita mo ang paglikha ng Diyos. Makikita mo ang kabutihan ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos. Hallelujah! Excited ako. Mark 16, verse 15 to 18. Sabi dito ng verse 15. And he said to them, go into all the world and preach the gospel to all creation. Verse 16. Whoever believes and is baptized will be saved, but whoever does not believe will be condemned. And these signs will accompany those who believe. In my name. Tapos na. See? In my name, sa pangalan ko. The Lord Himself ang nagsasalita nito. In my name. To make known the evidence of God. Kaya may mga himala sa pangalan ng ating Panginoon para mas lalong may taas ang pangalan ng ating Panginoon. In my name. Ayun o. They will drive out demons. They will speak in new tongues. They will pick up snakes with their hands. And the way they drink deadly poison, it will not hurt them at all. They will place their hands on sick people and they will get well. Ano po isusi? In my name. Kapatid, kahit ilehas ng lahat ng pastor sa buong mundo ang isang taong may sakit, pero hindi na itataas ang pangalan ng Diyos, walang kapangyarihang magfo-flow. Walang kapangyarihan na mangyayari sa paligid. Dito sinabi na ng ating Panginoon, in my name, para maitaas. That is the evidence of God. Kapatid, bakit binago ng Diyos ang buhay mo? That is the evidence of God. Bakit nakapag-testify ka ngayon na dati ang buhay mo patapon, ngayon inayos ng Diyos? That is the evidence of God. Dati wala kang trabaho, ngayon nagkataroon ka ng trabaho. Wala ka namang ipon sa savings, ngayon may savings ka na. Binago ng Diyos ang buhay mo, that is the evidence of God. Kaya nga kapatid, even the gift of healing tonight, kapatid, kung may pagagalingin ang Diyos sa gabi na to habang nakikinig ka, in my name, para maitaas at makilala ng buong mundo yung
evidence na totoong may Diyos at kumikilo sa atin. Hallelujah. Pangalawa, ano pwede natin? The purpose for the gift of healing. Ano ba? Letter B. To make known the character of God. Una, para makita yung evidence, merong Diyos. We have one God in three divine persons, the Father, the Son, and the Holy Spirit. And this time, to make known the character of God. Tingnan natin sa Old Testament, ang galing nito, Psalm 103, Psalm of David, Psalm 103 verse 1 to 5. Dito pa lang, pinakita agad ni David, wala pang Bible to, kapatid, pero meron silang tinatawag sa the five books of Moses, pero iba ang pangunawa ni David sa isang Diyos na kanyang sinasamba at wino-worship. Kaya sabi ng verse 1, praise the Lord, O my soul, all my inmost being, praise His holy name. Praise the Lord, my soul, and forget not all His benefits. Ito yung ibig sabihin, parang tinutulak niya sarili ko. Purihin mo kaluluwa ko. Purihin mo katawan ko, ang Diyos mo. Purihin mo. Probably meron siya nararamdaman hindi maganda. Meron siya mga bagay na discouragement sa buhay niya. Pero itong mga time na to, sinuutusan niya sarili niya, parang inuutosan niya sarili niya, praise the Lord, oh my soul, come on, soul, come on, soul. Praise Him. Gabi, no? Inuutusan niya. Pero dito, pagkatapos dito, bumanggit na siya ng mga pangalan ng ating Panginoon, who forgives all your sins. God is a forgiver. Forgiving God. Ano ba? And heals all your diseases. Healer. Naiintindihan ni David na ang Diyos na kanyang sinasamba ay isang Diyos na nagpapagaling. Kapatid, woo! Ano ba? Number 4, verse 4. Who redeems your life from the pit. Redeemer. Mga parte sa buhay mo na parang nalulunod ka na, you are 6 feet under the ground, pakaramdam mo. Wala ka nang malulusutan, wala ka nang scapegoat. Nandyan na, para bang wala ka nang kinabukasan. Dito, sinabi ni David, who redeems your life from the pit. God is our Redeemer, Savior, friend. Ano ba? Sabi dito, and crowns you with love and compassion. Pagkatapos kang i-redeem, ano siya? He is a rewarder. Grabe kapatid, hindi ka ba naniniwala dito sa karakter ni Lord? Verse 5, ano sabi ng verse 5? Who satisfies your desires with good things so that your youth is renewed. Restorer. Even young people grow tired and weary. They stumble and fall. But those who hope in the Lord shall renew the strength. They shall rise up on the wings of eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not be faint. Grabe. Bakit? Kapangyarihan ng Diyos yun, kapatid. Kapangyarihan ng Diyos. Sa gabi na to, I want you, buksan mo ang puso mo, kapatid. Kasi alam ko I don't know. But I believe, habang kinakausap kita, God is also speaking to you. At gusto kanyang gawa ng himala. Kung kulang pa itong mga pangalan, kung paano karakter ng ating Panginoon, pakinggan mo yung kanta ni Gary B. na Could You Be a Messiah? Handun na lahat, parang halos lahat, inisa-isa ni Gary V. yung kanta. Could you be friend? Could you be father? Handun lahat, kapatid. Hallelujah. Psalm 103 is designed to promote the blessing and exaltation of God while acknowledging the problem of pain, suffering, sin, and death. Andiyan sa paligid yung tinatawag na pain, andiyan yung suffering, andiyan yung sin, andiyan yung death. But again, Psalm 103 was designed to promote the blessing, the character of God. So this psalm represents a soliloquy, speech or monologue, in which David surveys God's goodness and encourages the angels and the works of God's creation to join him in divine praise.
hinaanyayahan niya lahat ng nilikha ng Diyos na sinasabi, come on, sambahin natin ang Diyos nating buhat. Kapatid, ibang klase mag-worship sa David. Hindi niya inimbitahan lang yung mga tao, pero sinabi dito, he encouraged the angels and works of God's creation. Lahat, kahit anong gumagapang dyan, may langgam dito, come on, worship the Lord. May langaw dito, worship the Lord. May bangaw, come on, worship the Lord. Even the rocks, oh, come on, worship the Lord. To join Him in divine praise. Tindi. Ano ibig sabihin nito, kapatid? There's something about you. You need to worship the Lord. Nabibigatan ka na, meron ka na sakit, I want you to worship the Lord. I-worship mo, sambahin mo. Luhod sa Diyos. Para maintindihan po natin ang kapangyarihan ng Diyos. Number 3, instruction about the gift of healing. I pray meron nangyayari na sa iyo sa oras na to. Para maintindihan mo. Instruction about the gift of healing. Ito yung sinasabi ko, no? Worship God. If you want the gift of healing, if you want God to heal you tonight, worship the Lord. Exodus chapter 23 verse 25 says, worship the Lord your God and His blessing will be on your food and water. I will take away sickness from among you. Worship the Lord your God. Doon nagsisimula yung healing, kapatid. Bigat na bigat ka na sa problema mo. Bigat-bigat ka na sa karamdaman mo. Worship the Lord your God. Come on. Iluhod mo na sa Panginoon. Ang dami mo problema. Come on, guys. No? Luhod, balik kay Lord. Hindi mo na kaya ang problema mo. Kabila, ang dami mong nagbo-bombard sa iyo. Worship the Lord your God. Sinabi dito, worship the Lord your God. And His blessings will be on your food and water. I will take away sickness from among you. 2 Chronicles chapter 7, verse 14 says, if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive their sin and will heal their land. If my people who are called by my name, in my name, sabi ng Panginoon, sa Mark chapter 16, in my name they will drive. By my name, 2 Chronicles, parallel, consistent. Kapatid, hindi pangalan ng pastor. Hindi ko pangalan, kapatid, wag. Hindi pangalan ng kahit ano. But it's only the Lord Jesus Christ para magkaroon ka ng kagalingan at mapalaya ka. Ano man ang mga karamdaman mo, mga bagay na nagpapahirap sa isip mo, mga bagay na alam mong parang nagpapabagal at nagpapahirap sa buhay mo, will humble themselves. Takumbaba tayo, kapatid, pray, seek my face, and turn from the wicked ways. Then I will hear from heaven. Ang taas ng heaven, kapatid, pero sinabi ng Diyos, papakinggan ko, panalangin mo. Anak, mapagod ka na, papakinggan ko, panalangin mo. Nagsakit ka, anak, pagagalingin ko, papakinggan ko, panalangin mo. Dito sa tinutuntukan ko, dito sa langit. Worship God. Pangalawa, the instruction about the gift of healing. Faith in God to believe. Kailangan ng pananampalataya. Hindi ka lang basta naniniwala, but you believe that God is the author, that God is the healer, that God is the restorer of your life. Dapat naiintindihan mo, i-anchor mo yung faith mo, yung pagtitiwala mo, yung trust mo sa buhay mo sa Diyos na makapangyarihan. Kumbaga, isusurrender mo ang buhay mo at hayaan mo ang Diyos ang kumilos sa buhay mo. That is faith in God. It's not just about knowledge. Thank God we have knowledge about God. But faith in God is something more. Bakit? Kasi you honor Him, you worship Him, you love Him. That is faith in God. You surrender your life to Him, even your desires and your prayers. And everything na meron ka gusto mo ibigay sa Panginoon, that is faith in God. Example of centurion, faith of the centurion, sabi ng Matthew 8 verse 13, then Jesus said to the centurion, go, let it be done, just as you believe it would.
And his servant was healed at that moment. Could you imagine, meron isang leader, meron isang centurion, no? An army, leader of the army. Pero lumapit sa Panginoon, he has faith in God para pagalingin yung kanyang servant at hindi napahiya. Hindi napahiya itong centurion na to. At nakita niya ang kapangyarihan. Just only say the word and my servant will be healed. And that time, book, same time, hindi nag-aksaya, binitawan ng Diyos, go, boom, boom, pak, galing, tapos na, magaling na. Woman subject for bleeding. Luke 8 verse 42 to 48. Ito grabe, alam na po natin itong kwento na to, kapatid. 12 years. Lahat na yata ng doktor, nagpatingin siya. Halos, wala na naubos na. At could you imagine kung isipin natin itong kapatid natin na to, o itong babae na to, for 12 years na inaagasan siya ng dugo, bleeding, bleeding for 12 years. Hindi natin alam ang itsura na ito. Ibang klase na talaga. Pero on that time na dumadaan ang ating Panginoon, sabi, if I can only touch the hem of His garment, that is faith. Makakita ko lang, mahawakan ko lang yung hem of the garment, makita ko lang, mahawakan ko lang, ilalaya na kayong Panginoon. Gagaling na ako, wala na At could you imagine, on that time, ang daming mga crowds, punong-puno, siksikan. But she pressed on, hindi ko alam kung paano, pero she pressed on, para makalapit sa Panginoon. At truly enough, when she touched the hem, yung tip ng garments ng ating Panginoon, whoop! Naramdaman ng Panginoon, sabi ng Panginoon, who touched me? Who touched me? Sino humipo sa akin? Sino humawak sa akin? Naramdaman Probably sinasabi ng mga disciple niya, Lord naman, ang dami, dikit-dikit na nga tayo dito, compress na nga tayo dito, wala na tayo social distancing. Baka masilip tayo ng IATF. Wala na social distancing dito. Pero sinasabi mo, who touched me? Pero on that, sabi, who touched me? Doon nakakita ng babae, gumaling siya, naramdaman niya. Woo! Sabi ng Panginoon, daughter, your faith has healed you. Go in peace. Kapatid, ang dami pa mga kwento sa Bible na kung saan kitang-kita natin ang evidence, the supernatural healing of the Lord. Kung paano siya nagpapagaling, kung paano niya binubuo yung isang tao. Itong sa isang tao na makasalanan, ginagawa niyang isang disciple niya. Ang dami mga pagbabago na nababasa natin sa Bible. But I want you to know this tonight, kapatid. Probably, you've been praying a lot at ang daming nararanasan mo sa paligid mo, sa buhay mo. Hindi ko alam ang sitwasyon mo, pero kapatid, alam ng Diyos ang sitwasyon mo. Alam niya na sobrang umiiyak ka, alam niya na napapagod ka na. At alam niya na rin na parang you're about to quit. You are so discouraged. Dahil parang walang what's the use? Dami na Pastor, dami na lumalabas na pera sa akin, hindi naman ako gumagaling. Alam mo, itong depression ko, ilang taon na Pastor. Siguro, inom na lang ako ng gamot para mawala itong depression ko. James 5:14 and 15 says, if any one of you sick, let them call the elders of the church to pray over them and anoint them with oil in the name of the Lord. And the prayer offered in faith will make the sick person well. The Lord will raise them up. Huwag niyo po kalimutan to The Lord will raise them up. If they have sinned, they will be forgiven. It is the Lord Himself will heal you and will raise you up again. Kapatid, parati ko sinasabi ito, kapit lang. Kasi hindi mo alam kung kailan yung chapter mo na kung saan, just like Job. Yung chapter 1 hanggang 37, puro paghihirap. Pero alam niya, meron chapter 38 na magsasalita si Lord sa kanya. At maiintindihan niya lalo yung evidence of God and the character of God. Kaya nga magpasok ng chapter 38, 39, 40, 41, and 42. Ibang-iba, binago ng Diyos. Kapit lang kapatid. Tonight, I'm going to pray for you.
kapatid. Again, it's not me. Hindi po ako, pero just believe that the power of God touch you tonight, make you whole again, and heal your sickness or any diseases na meron ka. Paniwalaan mo, kapatid, it is the Lord Himself. May mga taong lumaban sa Biblia, nilaban ang kanilang pananampalataya at hindi sila napaya. May mga kwento rin sa Biblia na kung saan pinanghawakan nila ang pangako ng Diyos at hindi rin sila pinahiya ng Diyos. Sa gabi na ito, I'm going to pray for you, kapatid. Hang on, kapit lang. Sapagkat ang Diyos, kaya kanyang pagalingin. If you are that person, meron kang dinadaanan. If you are sick physically, if you are sick emotionally, if you are sick mentally, ang dami nagto-torture sa iyo. I want you to do this, kapatid. No, hawakan mo, dibdib mo, at yung isang kamay, itaas po sa Panginoon. Hayaan mong pagalingin ka ng Diyos sa gabi na to. Ulitin ko, hindi po ako. But God will heal you and touch you and made you whole again. Just like this woman's bleeding, subject for bleeding, to bleeding for 12 years. She was bleeding a lot. Ang tindi na nangyayari. Pero yung time na yun, sabi niya, ito na yung time ko, makaka-receive ako at kukunin ko to. Kagalingan ko to, oras ko to. Mararanasan ko ang aking Panginoon. So tonight, I want you to just raise your hand. No, lagay mo isang kamay mo sa puso mo, sa dibdib mo, at hayaan mo ang isang kamay sa ating Panginoon. I'm going to pray for you. Hallelujah. Panginoong Diyos, aming Ama, salamat, Lord God. We have heard so much about this supernatural healing, Lord God. Panginoong Diyos, I know and you know, may mga kapatiran kami na kung saan dumadanas ng matinding torture, dumadanas ng sicknesses, dumadanas ng diseases, dumadanas sa mga kasakitan na sobrang nagpapahirap sa kanila. Meron mga pisikal na kasakitan, may mga emosyonal na kasakitan, at lalo-lalo may mga mental na kasakitan na sobrang, Lord, nagpapawasak sa buhay nila. Lord, I pray, Lord God, tonight, just what you have done 2,000 years ago on the cross of Calvary. Sinabi mo sa latay mo, by your stripes, they are healed in the name of Jesus. God, I pray tonight, Lord God, hayaan mo i-activate nila ang faith nila sa iyo. Let them believe again that you are God, that you hear them from heaven, that you hear them, every prayers na meron kami, pinapakinggan mo, Panginoong Diyos, at willing kang magpagaling sa aming mga kapatid nakakaranas ng kasakitan sa oras na to. Father, I pray that you stretch out your hand and touch every person, my God. Panginoong Diyos, I pray that you heal every person na may mga cancer in the name of Jesus, Lord God. God, I pray again, God, perform your supernatural healing, your power upon their lives, God. Sa mga kapatid namin na may mga cancer, we speak in the name of Jesus for healing. Lord God, heal them. Sa mga kapatid namin na may mga COVID, Lord God, may nakakaranas na hindi maganda sa kanilang katawan, Lord God, may mga virus sa kanilang katawan. I pray in the name of Jesus, Lord, heal them. God, you are the great healer of all times, Panginoong Diyos. Pagalingin mo po ang bawat isa, Panginoong Diyos. Ano man ang mga kasakitan, may mga lagnat, may mga sipon, Panginoong Diyos. Aming Ama, may mga depression na nararanasan namin mga kapatid. There are people na kung saan, Ama, maaaring probably they were emotionally battered, Lord God, na kung saan sobrang, Panginoong Diyos, ang pagpapahirap na kanilang nararanasan. Tonight, I pray, God, stretch out your hand and touch each person, Lord God. Heal them, Lord God. Just only say the word, God, and heal them. Tonight, have your way, Panginoong Diyos. Aming Ama, gusto po namin makarinig ng mga pambihirang testimony. Again, this is not about me, but this is all about you, Lord God. It's all about your kingdom. God, gusto mong palakasin, patatagin ang pananampalataya ng bawat isa. Let them know that we have God na nagpe-perform ng healing. Hayaan mo makita ng buong mundo na mayroong isang Diyos na buhay na nagpapagaling, nag-aayos ng buhay, Panginoong Diyos. At tuloy nga nagpapalaya sa anumang uri ng kasakitan sa gabi na to. Aming Ama, salamat po, Panginoong Diyos. Have your way, Lord God. Let the peace of the Lord be upon us, Lord God. At tuloy nga ito sa oras na to, mas lalo ka naming makita, mas lalo ka naming maranasan, mas lalo ka naming purihin, sambahin,
purihin, mahalin, at pasalamatan sa mga nangyayari po sa buhay namin. Salamat po, Lord God, we worship you, Lord God, and we honor your name. Salamat po, Panginoong Diyos, sa gabi na to, at hayaan mo, Lord, within the rest of the week, makita po namin ang kapangyarihan mo. At sa itong half of the year ng 2021, we speak blessings after blessings in the name of Jesus. Salamat po, Panginoong Diyos. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Kapatid, panghawakan mo ang salita ng Diyos. Hindi pa tapos ang Diyos sa iyo. At gagawa siya ng himala. Tataas mo ang pangalan niya at pagagalingin ka niya. Salamat po sa gabi na ito. Pagpalain po tayong lahat ng Diyos. God bless you all.